Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-3 kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Kahapon ay binasa po natin ang ika-2 kabanata. At nabasa po natin kung ano ang nangyari bago ang pagsisimula ng ministeryo ng Panginoong Hesus. At ang chapter 3 at 4 naman ay tungkol sa kanyang pagsisimula din. Mababasa po natin dito ang pagbautismo sa Panginoong Hesus. At sa 4 naman ay ang pagtukso ng kaaway sa kanya sa ilang. Nais ng manunulat ng Mateo na ating maunawaan ang kaharian ng Diyos. At kailangan po nating ihanda ang ating mga puso upang maunawaan at matanggap ang kaharian ng Diyos. Atin din dapat maunawaan ang kanyang pagkakakilanlan at katangian. At bago nga ang chapter 4 verse 11, nabanggit po doon ang paghahanda ng Panginoong Hesus para sa kanyang ministeryo. Ito ay paghahanda din ng ating mga puso. Upang higit nating maintindihan kung ano ang kaharian ng Diyos, bibigyan po natin ang pamagat ngayong umaga. Ihanda ang kaharian ng Diyos ng may paghingi ng kapatawaran at ang pagsunod ang siyang nagsisimula ng pagkilos ng Diyos. Unang parte ay verse 1 to 12. Sunod na talata ay 13 to 17. Para sa unang bahagi, paghingi ng kapatawaran ang unang hakbang tungo sa kaharian ng Diyos. Sa chapter 2, nakita po natin ang paghahabol ng kaaway para sa Panginoong Hesus. At sa chapter 3 naman ay ang paghahabol sa mga makasalanan. Makikita po natin ang pagkakaiba o ang transition kung saan ang setting o pinagganapan ng mga nabanggit sa chapter 3 ay sa ilang. Nabanggit doon ang tungkol kay Juan na ang kanyang kasuotan ay gawa sa balahibo ng kamelyo, balat ng hayop, pagkatapos siya ay kumakain ng balang at pulot-kyutan. At sabi sa verse 2, ganito ang sinasabi ni Juan, "Magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Sa pagkakabanggit ni Mateo tungkol sa mga katangian ni Juan na taga-bautismo, tila hindi normal ang taong tinutukoy niya. Dahil imbes na maghayag ng mga salita ng Diyos sa syudad, siya ay naghahayag ng salita sa ilang. Ngunit ito ay nagpapakita lamang na ang mga panahon noon ay puno ng kaguluhan. Verse 2 ay napakahalaga.
Magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang dumating ang kaharian ng langit. Matapos ang 40 taon na pananahimik ng Diyos, ito ang unang kanyang sinabi. Matapos ang maraming mga taon ay ito ang unang nabanggit ng Diyos sa pamamagitan ng mga labi ni Juan na tagabautismo. Kung tutuusin sa libro ng Malakay, ang huling mga sinabi ng Diyos sa librong iyon ay ang paghingi pa rin ng kapatawaran. Pagkatapos, si Juan tagabautismo, sa pagsisimula ni Juan tagabautismo pagdating sa kanyang ministeryo, ang una niya ding nabanggit ay ang paghingi ng kapatawaran. Ang huling propeta ay si Malakay at pagkatapos niya ay wala nang mga sumunod na propeta na nangungusap sa mga Israelita. Ngunit bago pa man natapos iyon ay nangako na ang Diyos na siya ay magpapadala ng tao na mangungusap sa mga tao, na mangungusap sa kanyang mga piniling tao. Kailangan po natin ng paghingi ng kapatawaran upang maibalik ang ugnayan sa pagitan ng tao. Kung matatandaan po natin, si Elijah ay hindi nakaranas ng kamatayan dahil siya ay kinuha ng Diyos. At sa pagdating ni Malakay ay nagkaroon din ng pangungusap ang Diyos. Ngayon nga sa pamamagitan ni Juan tagabautismo ay nangaral pa rin ang Diyos pagdating kanyang sinabi ang paghingi ng kapatawaran. Nakikita po natin dito ang paghahanda ng Diyos sa puso ng kanyang mga tao. Una, kailangang humingi ng kapatawaran, kailangang alamin ang mga kasalanan. Sa ating pagkita ng ating mga kamalian at pagkakasala, makikita din po natin ang kahalagahan ng ating higit na pagdulog sa Diyos. Sa verse 3, sabi po doon, si Juan na tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabi niya, itong pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran.
Si Juan Bautismo ang gumagawa ng tuwid na landas na lalakaran ng Panginoong Hesus. Noong mga araw ay mayroon pong mga tinatalagang tao upang ihanda ang lalakaran ng isang hari. At sa parehong paraan, ganito ang ginagawa ni Juan Tagabautismo. Kanyang inihahanda ang lalakaran ng Panginoon. At parte din ng plano ng Diyos na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay upang tulungan ang tao na makarating sa Panginoon. Verse 5-6, dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Ang Jerusalem at ang buong Juda ay ang nasa hilagang bahagi. Ito po, makikita natin dito ang tila territorial revival. Si Juan Tagabautismo ang nagdala ng mga tao upang sila ay mabautismuhan. Kung matatandaan po natin sa Lumang Tipan ay hindi po nabanggit ang pagbabautismo. Ito ay hindi pangkaraniwang gawain. Dahil para sa mga Hentil, kung nais nilang maging Judaism, tsaka lamang po sila nababautismuhan. Ngunit dito, sa ginagawa ni Juan, ito ay pagbabautismo na may kasamang paghingi ng kapatawaran. Ang manunulat ay mayroong binigyang diin na uri ng kasalanan. Makikita po iyon sa verse 7, nang makita niyang lumalapit din sa kanyang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo ay talagang nagsisisi na at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. May mga taong dumating upang mabautismuhan ni Juan, ngunit kanyang nabanggit na mayroong mga hindi handa na mabautismuhan at iyon ay mga Pariseo at Saduceo. Nang makita niya sila ay sinabihan ni Juan, akala ba niyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Ito ay pagsasabi sa kanila na hindi pagbabautismo ang daan upang hindi sila maparusahan. Dahil makikita pa rin ang tunay nilang kalooban ayon sa kanilang mga
ipinapakita sa buhay. Dito nakita ni Juan ang espiritual na kayabangan ng mga Pariseo. Pagkaakala ng mga Pariseo na sila ay napakataas, at para sa kanilang pagbabautismo ay tila pagbibigay respeto sa Diyos, ginagawa nilang mga bagay na ito upang makita lamang ng iba. Kung kaya naman ang bawat gawa nila ay puro pang relihiyon lamang. Sila ay mayroong espiritual na kayabangan. Nakita ni Juan Bautismo kung gaano sila kapeke. Sa verse 10, sabi po doon, ngayon pa lamang ay nakahanda ng palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabubuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pinapakita po nito na ang paghatol ng Diyos ay parating na. Kung ikaw ay tunay na nasa lipi ni Abraham at hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, wala kang tunay na ugnayan sa Diyos. At ang iyong koneksyon sa Kanya ay mapuputol at ikaw ay may tatapon sa apoy. Ipinapakita lamang po nito ang digmaan sa pagitan ng kaharian ng mundo o kaharian ng kasamaan at kaharian ng Diyos. Sa maraming panahon, maraming pagkakataon ay maraming tumanggi sa kaharian ng Diyos, lalo na nang dumating ang Panginoong Hesus. At dumating din sa pagkakataon na walang mga tao o kaya mayroon pa ring mga tao na hindi makatanggap ng pagbabautismo ni Juan Bautismo. Sa nakaraang 400 taon ay walang mga propeta. Pagkatapos ay biglang mayroong revival at maaaring may mga tao na nabigla at naging interesado sa bagay na ito. Pagkatapos ay kanilang nakita si Elijah. May ilan na dumating lamang dahil sila ay nagtaka kung ano nang nangyayari. Sila ay matatawag nating mga spectators. Titingin lamang, sisilip lamang
dahil may pagtatanong. Ngunit hindi nila tunay na tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Dahil patuloy pa rin nilang niyayakap ang kanilang mga lumang gawain. Alam po natin na ang mga sinabi ni Juan Bautismo ay mula pa sa lumang tipan. Ngayon, tayo po ay nasa panahon na ng pagbabautismo ayon sa banal na Espiritu. Sa aking paglilingkod sa Youth Army ay akin pong napansin ang pagkilos ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi lamang po ito tumitigil sa mga taong pupunta sa Malaysia para sa conference, kundi ito ay pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga kabataan. Hindi lamang po ito titigil sa mga taong makakapunta sa baryo. Ngayon, sa panahon po natin, makikita natin na ang tao ay may iba't ibang mga pananaw pagdating sa revival. Sa 611, ramdam po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung hindi po handa ang ating puso, maaaring tayo ay makaramdam ng pagkabagot. Mahalagang maging handa ang ating mga puso. Dahil darating din sa pagkakataon na para bang wala na tayong emosyon. Ngayong Disyembre ay mayroon pong 2 conference na naway maging handa ang ating puso lalo na sa paghingi ng kapatawaran. Ang paghingi ng kapatawaran ang unang hakbang upang matanggap ang revival. Naway hindi tayo maging tulad ng mga Pariseo na laging nag-aakala na tayo ay ayos na at hindi natin kailangan ng revival. Dapat ay maging handa po tayo sa paghingi ng kapatawaran upang dumating ang revival po sa atin. Verse 11 hanggang verse 12, sabi po doon, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy, higit siyang makapangyarihan kaysa akin, hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sa pagbabautismo ng Diyos, ayon sa Espiritu at apoy, iyon ang magbibigay pagbabago sa buhay ng isang tao. Susunugin nito ang lahat ng mga hindi dalisay sa tao.
Kung natatandaan po natin si Pedro nang una niyang natanggap ang Panginoon, ay puno pa rin po siya ng takot. Ngunit nang matanggap niya ang banal na espiritu, nawala ang mga takot na ito at nagkaroon siya ng kalakasan ng loob na ipahayag ang salita ng Diyos. At siya nga ay nakapagdala ng maraming tao sa kaharian. Siya nga ay nakapagdala ng maraming tao upang maniwala sa Panginoong Yesus. Alam ni Juan Bautismo na ang kanyang ministeryo ay para ihanda ang mga tao. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mula sa kanya, bagkus ay magmumula lamang sa Panginoon. Si Juan Bautismo ay isa sa mga magigiting na propeta noong kanyang panahon. Para sa isang tao na napakatatag, kanya pa rin sinasabi na ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Panginoon. Ngunit makikita po natin na maging ang Panginoong Yesus ay dumulog sa Panginoon o dumulog kay Juan upang mabautismuhan. Alam niya ang kanyang pagkakatawag. Alam niya na ang totoong kaharian ng Diyos ay paparating na. Ipinapaalala po nito ang ating puso lalo na sa paglilingkod. Tayo man po ay coworker o kaya mga taong naglilingkod lamang sa simbahan, atin pong sinusunod ang Diyos. Binibigyan po tayo ng Diyos ng spiritual achievement at ang lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng Diyos. Makikita po natin ang kababaang loob ni John the Baptist. Ikalawang talata mula verse 13 hanggang verse 17, nabanggit po dito ang pagbabautismo kay sa Panginoong Hesus. Verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Alam ni Juan na ito ang ipinangako ng Diyos na darating. Sa verse 15, sumagot si Jesus, hayaan mong itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang pagbautismo ng Panginoong Yesus ay tila kakaiba dahil ang Panginoong Yesus ay wala namang kasalanan. Bakit siya kailangang mabautismohan?
Dito makikita po natin ang pagiging mapagpakumbaba ng Panginoong Hesus at alam niya ang kalooban ng Diyos. Makikita natin ang kanyang pagsunod sa kanyang kalooban. Dito ay nagiging modelo ang Diyos, nagiging modelo si Jesus kung ano ang dapat na gawin ng tao upang maging makatwiran. Bilang mga Kristiyano ay dapat din po tayong maging ganito. Dapat po tayong maging role model o kaya maging modelo para sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Upang makilala ng ibang tao ang Panginoon, dahil maaaring nilagay ka ng Diyos sa isang opisina o kaya isang lugar, isang pamilya upang makilala nila ang Diyos. Dapat po nating ilagay sa ating puso na sumunod sa kanyang kalooban upang makita din ng tao ang kanyang uri ng katuwiran. Sa verse 16, sabi po doon, nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ang Diyos ay nagpakita ayon sa Trinity. Dahil ang Diyos ay nagsalita mula sa langit at kanyang pinakita sa lahat ang ugnayan na mayroon siya sa Panginoon. Ano ang ginawa ni Jesus na nagbigay katuwaan sa Diyos gayong hindi pa siya nagsimula sa kanyang paglilingkod o kaya sa kanyang ministeryo? Ngunit dito makikita po natin ang ugnayan ng Diyos Ama at ni Jesus, na ang kanyang pag-ibig kay Jesus ay hindi ayon sa kung anong kanyang magagawa. Alam niya na hindi dapat, o kaya dito makikita po natin na hindi kailangang maipako muna ni Jesus upang siya'y mahalin ng Diyos. Sa parehong paraan, pagdating sa ating ugnayan sa Diyos, hindi kailangang may mga gawin muna tayo upang tayo ay mahalin niya. Bago pa man tayo may magawa, ay minahal na tayo ng Panginoon. Dapat po tayong matuto sa naging ugali ng Panginoong Hesus. Nakita po natin ang uri ng ugnayan na mayroon siya. Ngayon nakita po natin kung anong uri ng kaharian mayroon ng Diyos. Dapat po nating pag-isipan nito, pagsiyasatin ang ating mga puso, pagpalain kayong lahat. Mga kapatid, tayo po ay tumayo.
tayo po ay tumugon sa Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat dahil ang iyong kaharian ay narito at ang aming buhay ay maaaring mabago. Pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, naway dumating ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa aming pagpupuri sa iyo. Salamat dahil ang iyong kalwalatian ang siyang narito. Panginoon, kami ay narito sa iyong templo at ikaw ay aming pinupuri. Pinapasalamatan dahil maaari ka naming makatagpo dahil sa iyong habag at biyaya, dahil sa iyong kapangyarihan. Sa 23 taon, Panginoon, ikaw ay kumikilos sa aming iglesia at iyong pinangunahan ang 611 at ikaw ay aming pinapupurihan. Panginoon, pinupuri ka namin. Bawat taon, sa 611 atin pong ginaganap ang araw ng pagtupos. Atin pong sinusunod ang araw ng pagtupos at purihin ang Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na humingi ng tawad, na magpasalamat upang tayo ay makadulog sa Diyos, upang humingi ng kapatawaran. At sa ating sama-samang paghingi ng kapatawaran, tayo ay binibigyang pagkakataon ng Diyos. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan dahil ako ay maaaring makadulog sa iyo upang matanggap ang iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na binigay mo. Salamat sa pangunguna ng aming mga leader upang kami ay makahingi ng kapatawaran mula sa iyo. Panginoon, ito ang habag at biyaya na iyong ibinigay sa amin.
Pareho nga bagat biyaya na iyong binigay noong panahon ni Jesus. Ngayon mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Dapat po natin itong maunawaan. Nasa pamamagitan ng ating binasa ngayong umaga, sa ating paghingi ng kapatawaran ay ating mararanasan ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ay nagsisimula sa paghingi ng kapatawaran. Ngayon naman sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang Barrio Revival Conference. Atin pong ipanalangin ang mga kabataan na dadalo dito. Ipanalangin na matagpuan nila ang Diyos. Makatagpo nila ang Diyos at sa kanilang paghingi ng kapatawaran, ang kanilang mga puso ay magkakaroon ng apoy ng revival at mababalik ang ugnayan na mayroon sila sa Diyos. Sunod, atin pong ipanalangin ang ating mga puso na sa ating paghingi ng kapatawaran ay manumbalik din ang uri ng ugnayan na mayroon tayo sa Diyos. Siyasatin po natin ang ating mga puso upang tayo ay makahingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Ouch. Sabihin po natin sa Diyos na tayo ay narito. Atin pong ibigay sa Diyos ang kalwalhatian na dapat ay para sa Kanya. Inyo pong narinig na kung maraming mga tao ang dumadalo sa gawain, ibig sabihin ay sikat ang nagsasalita. Ngunit kung maraming mga tao ang dumadalo sa prayer meeting, ibig sabihin ang Diyos ang pinakasikat. Ang pagdalo sa prayer meeting makikita po natin na iyon ay kakaiba.
Atin pong itaas ang ating mga kamay at tayo'y manalangin. Mga kapatid, atin din pong ipanalangin ang bawat upuan sa lugar na ito, na matanggap ng bawat isa ang Panginoon, kahit sa morning devotion, sa prayer meeting man. Panginoon, ibalik mo, Panginoon, ang init ng aming paglilingkod, ang init na pagdulog sa iyo. Panginoon, mapuspusin mo kami ng iyong Espiritu. Mga kapatid, ipanalangin po rin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Naway ang banal na Espiritu ang pumuno sa atin at sa ating iglesia. Panginoon, punuin mo kami. Panginoon, ang aming mga puso ay hindi nakakaramdam ng kasapatan. Naway punuin mo kami. Banal na Espiritu, naway kumilos ka sa aming mga buhay. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumuno sa amin. Banal na Espiritu, dumating ka, puspusin mo kami sa lugar na ito. Purihin ka, O Diyos. Mga kapatid, ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos.
ikaw man ay kasama namin on-site o online. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking sinasabi sa iyo sa Espiritu, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon ay natutuwa sa iyo. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa iyo at ikaw ay kanyang minamahal ng may walang hanggang pag-ibig. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat minamahal na anak ng Diyos. Naway ang Espiritu ng Diyos ang siyang pumuspos sa iyo. Tulad ng kung paanong inihanda ng Diyos ang daan para sa pagdating ni Jesus, tayo man din ay mabigyang daan upang makalapit sa Diyos Ama. Hindi dahil ito ay ating responsibilidad o dahil tayo ay tinawag na Kristiyano o dahil tayo ay natatakot na baka hindi na tayo ay kagalitan ng Diyos, bagkus ay dahil nais nating dumulog sa Kanya. Pinagpapala ko kayong lahat upang kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu kahit saan man kayo mapunta. Kayo ay makakaranas ng mga himala ng pag-asa, ng revival. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay pinagpapala ko kayo. Hindi lamang tuwing araw ng pagtubos kayo makakahingi ng tawad, bagkus sa araw-araw ninyong buhay ay nandoon ang paghingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan. Sa tuwing kayo ay inuudyok ng banal na Espiritu, alam mo na ikaw ay dapat nang humingi ng tawad at nang makabalik sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay pinagpapala ko kayo. Sa maraming pagkakataon, tayo po ay nagtatanong bakit natin kailangang humingi ng kapatawaran. Ngunit sinasabi ng Diyos na sa ating paghingi ng tawad, ito ay pagpapakita na tayo ay mayroong buhay na nasa panig ng Diyos. Mahalaga na tayo ay maging matatag sa pagtindig sa kung anong tama at makatwiran. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat isa, online man o on-site, na kayo ay maging tulad ng Diyos, maging mapagpakumbaba. At inyong malalaman kung paano ang humingi ng tawad, kayo ay ang magiging korona ng kaluwalhatian ng Diyos. Bawat kapatiran ay mapagpala, kayo ay maging tulad ng Diyos, higit na maging tulad ng Diyos. At ang inyong puso ay higit na magkakaroon ng apoy para sa Panginoon. Pagpalain kayong lahat. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.